Nang hilakbot sa malaking gulo ng nakaraang gabi ang mga mamamayan ng San Diego, malungkot at wala ni isang tao ang daang kinalalagyan ng kwartel at tribunal. Nakapinid pa rin ang mga bintana. Nang may isang taong nagbukas ng bintana, ang ibang kapitbahay ay nagsisunuran na rin. Sina Hermana Pute at Hermana Rufa na magkatapat ng bahay ay sandaling nagkatinginan, nagngitian at halos sabay na nag-antanda. Akala mo'y Misa de Gracia, isang kastilyo. Higit pang marami ang putok kagabi kaysa noong looban ni Balat ang bayan. Maraming putok. Sinasabing iya'y likha ng mga tulisan ni Tandang Pablo. Hindi! Ang naglaban daw ay mga gwardiya sibil at mga kuadrilyero, kaya nakakulong si Don Filipo. Unti-unting nagkatao ang lansangan at kumalat na ang iba't ibang balita. Si Maria Clara raw ay pinagtangkaang agawin ni Ibarra, ngunit nagtanggol si Kapitan Tiago sa tulong ng Gwardiya Sibil. Ang mga namatay ay hindi 14 kundi 30. Si Kapitan Tiago ay nasugatan, kaya't siya at ang kanyang pamilya ay luluwas sa Maynila. Gabi na nang nagkaroon ng kaliwanagan ang balita. Kagagaling ko pa lamang sa tribunal at nakita kong nakabilanggo sina Don Filipo at Ginoong Ibarra. Isinigaw ni Bruno si Ibarra na nagtangkang magiganti at naghahangad pumatay sa lahat ng Kastila dahil sa ipakakasal ni Kapitan Tiago ang kanyang anak kay Linares. Mabuti na lamang at ang kura ay nasa bahay ni Kapitan Tiago. Marami raw ang nakatakas. Sinunog daw ng mga Gwardiya Sibil ang bahay ni Ibarra. Marahil kung hindi siya nadakip, pati siya'y nadamay. At ang kanyang mga alila, lahat ay ipiniit. Hanggang ngayon makikita ninyo ang usok ng kanyang bahay. Kaawawang binata. Huwag mo nang ipagtanggol ang isang ekskomulgado. Sa kabilang dako, balitang ang bangkay ni Lucas ay nakitang nakabitin sa sanga ng punong santol sa bakuran ng isang bahay. Ganyan ang nagiging wakas ng isang taong walang hanap buhay. 2 beses ko siyang nakitang kausap ng Sakristan Mayor. Isang lalaking mukhang taga-bukid at may tapal sa leeg ang nagtangkang lumapit sa bangkay na nakabitin. Nakilala niya ito. Pagkapanggaling sa nagbigti ay nagtungo siya sa kumbento. Inabutan ng taga-bukid ang Sakristan Mayor na natutulog. Umupo siya sa tabi nito upang hintaying magising, ngunit nahulog ang kanyang piso at iyo'y tinanglawan niya sa ilalim ng silyon. Nakita niyang ang pantalon at manggas ng baro ng sakristan ay puno ng amorseko. Nagising ang sakristan at tinanong kung ano ang kanyang sadya. Magpapamisa po sa isang taong malapit ng mamatay. Nang makaalis ang lalaking mukhang taga-bukid, ito'y bumulong at inalis ang tapal sa leeg. Kapag dakay nalantad ang anyo ni Elias. Nahuli ko sana siya kagabi. Parot pa rito ang mababalasik na Gwardiya Sibil sa harap ng tribunal. Nasa salas ang 2 direktorsilyo, 2 kawani, at ilang sundalo ang nagsisisulat sa ibabaw ng mesa. Pabalik-balik sa kahabaan ng salas ang alperes at nakaupo naman sa isang sulok si Doña Consolacion. Naroroon din ang kapitan na mapapansing mapanglaw. Dumating ang kura na balisa at nakakunot ang noo. Hindi ko ibig dumalo sapagkat mahina ang loob ko. Wala pong dumalong may kapangyarihan sa bayan, kaya tinakala kong kailangan kayo. Iaalis ngayong hapon ng mga dadakip. Nakasusulasok ang amoy na lumabas sa pintuang binuksan. Ilang sandali pa'y narinig na ang pukpok at langit-ngit ng binubuksang pangaw. Inilabas si Tarsilo na nakagapos at luray-luray ang damit. Kasunod niya ay isang lalaking nananangis, umiika at duguan ang salawal. Sinabi ng alperes na nanlaban si Tarsilo at nagpapatakas sa kanyang mga kasamahan. Ano ang pangalan mo? Tarsilo, Alisagan po. Ano ang pangako ni Don Crisostomo Ibarra sa paglusob ninyo sa kwartel? Hindi po siya nakipag-unawaan sa amin kailanman. Ang tangi pong dahilan ay upang ipaghiganti ang aming ama.
Itanong ninyo sa 2 gwardiya sibil na inihulog namin sa bangin. Ngayon patayin na ninyo ako sapagkat wala kayong malalaman sa akin. Dinala sa labas si Tarsilo dahil ayaw umamin at ipinakita sa kanya ang 5 bangkay na nasa kariton. Hindi kumibo si Tarsilo nang tanungin siya ng alperes kung nakikilala niya ang mga bangkay. Nakita niya ang bangkay ni Pedro ang asawa ng baliw, ang tadtad ng saksak na katawan ni Bruno at ang kay Lucas na may tali pa sa leeg. Inulit ang tanong, ngunit hindi rin siya umimik. Ang pamalo ay mulit-muling bumagsak sa kanyang likod, ngunit hindi man lamang siya dumaing. Paluin hanggang dumugo ang katawan! Ibinalik si Tarsilo sa loob at tinanong kung nakikilala niya ang lalaking may sugat. Tinugon niyang hindi niya nakikilala kaya't binuntal at sinipas siya ng alperes. Iniutos ng alperes na igapos sa bangko si Tarsilo at mga palong walang patlang ang bumagsak sa kanyang likod. Ang katawan niya ay kumikinig, umungol ng bahagya at napayukayok. Hindi ito matagalan ni Padre Salvi kaya tumabas siyang pasuray-suray. Nakita niya sa labas ang kapatid ni Tarsilo na nakayakap sa bato, nananangis at waring binibilang ang palong tinatanggap ng bilanggo. Ang mga nagpaparusa ay waring nangapagod. Ipinakalag ng alperes ang gapos, dinala ang kaawa-awa sa balong nasa gitna ng patio. Ang balong ito'y lubhang marumi at mabaho sapagkat tapunan ito ng lahat ng dumi at sukal. Patiwarik siyang ibinitin samantalang hawak ng alperes ang orasan. Kung kayo'y mga Kristiyanong may puso, ilubog na ninyo ako ng matagal, o kaya iumpog ninyo ang aking ulo sa bato upang ako'y mamatay. Kayo'y kakalingain ng Diyos sa inyong kawang gawa. Magkakaganito rin marahil kayo balang araw. Sinimulan ang paghuhugos sa balon. Matapos ang kalahating minuto'y itinaas si Tarsilo. Napuno ng mabahong burak ang noo at buhok ni Tarsilo, ang mukha, at panay galos at ang kataway basa ng matambad sa madla. Nangangatal sa ginaw ang katawan nito. Sa ikatlong paghuhugos, pinilit niyang ibaluktot ang kanyang leeg upang tapunan ng huling tanaw ang langit, ang araw, at ang liwanag na hindi na niya muling makikita. Makaraan ng 1.5 minuto'y itinaas si Tarsilo. Tiwasay na ang kanyang mukha, nakadilat ang mga mata. Lumalabas sa kanyang bibig ang burak na kinulayan ng dugo at hindi na kumikilig ang kanyang katawan. Idinuldol ng alperesa ang baga ng kanyang tabako sa paa ni Tarsilo. Namatay ang apoy nang hindi man lamang gumagalaw ang laman. Ang mga bilanggo ay dadalhin na sa bayan, at ang balitang ito'y nagbunga ng hinagpis at panaghoy. Ang mga kaanak ng mga bilanggo ay pabalik-balik sa kumbento, sa kwartel, sa tribunal upang makiusap, ngunit kabiguan ang kanilang natatamo. Ang alperes ay nagpapataliban ng lalong maraming gwardiya sibil na siyang nangungulata sa mga babaeng nagmamakaawa sa kanya. 2 karitong hila-hila ng baka ang huminto sa harap ng tribunal ng mag-iikalawa ng hapon. Kaagad itong pinaligiran ng mga tao sa hangaring sirain, ngunit sinaway sila ni Kapitana Maria. 2 gwardiya sibil ang tumalibas sa magkabilang gilid ng kariton. Lumabas na kasunod ang mga bilanggo na pinangungunahan ni Don Filipo na nakagapos. Kapaiyak si Aling Doray at tinangkang yumakap sa asawa, ngunit inilayo siya ng mga gwardiya sibil. Si Antonio'y lumabas na umiiyak at si Andong ay napahagulgol nang makita ang biyenan. Ang seminaristang si Albino'y nakagapos na tulad ng kambal na anak ni Kapitana Maria. Si Ibarra ang huling inilabas. Hindi siya nakagapos, ngunit nasa gitna ng 2 sibil. Yan ang may sala. At siya pang walang gapos? Siya, gapusin ninyo ako ng mahigpit. Sumunod ang mga gwardiya sibil sa hiling ni Ibarra.
Nooy lumabas ang alperes na nakasakay sa kabayo at batbat ng sandata ang katawan. Ang mga bilanggo ay may mga kaanak na nakikiusap at nananaghoy, maliban kay Ibarra na ni walang kaibigan. Ano ang pagkakasalang nagawa sa inyo ng aking asawa at anak? Masdan ninyo ang punso kung inalisan ninyo ng ama. Duwag! Sumpain ka ng Diyos. Sumpain ng kayamanang kinamal mo upang guluhin ang aming kapayapaan. Sumpain ka! Ang dapat sa iyo ipitayin! Naging sunod-sunod na ang pagbato kay Ibarra, ngunit lahat ng iyon ay pinagyukuan lamang niya ng ulo. Tiniis ang lahat ng sakit ng walang daing, may sama ng loob at hinanakit. Sa kanyang pagkakayuko marahil ay naalala niya ang paghihirap na dinanas ng isang tao sa lansangan ng Maynila at ang hirap ng isang babaeng namatay matapos makita ang nakasabit na ulo ng anak. At marahil ay naalaala niya ang paghihirap ni Elias. Namasdan ni Ibarra ang umuusok pa niyang tahanan. Tahanang punong-puno ng matatamis at maliligayang sandali ng kanyang kabataan sa piling ng kanyang mga magulang. Napayuko siyang tumatangis sapagkat ngayoy wala na siyang tahanan, walang pag-ibig, walang bayan, walang kaibigan, at walang kinabukasan. Isang mataas na puok ay pinagmamasdan ni Piloso Potasio ang paglalakad ng mga bilanggo. Mahina ang kanyang katawan, ngunit pinilit niyang makita ang mga bilanggo. Kinabukasan, natagpuan ng mga pastol ang bangkay ni Piloso Potasio sa may pintuan ng kanyang tahanan. Nagkaroon ng iba't ibang kulay ang balita dahil sa pagkakaayos ng mga taga-suri sa mga pahayagan sa Maynila. Ang mga balitang palihim na nagmula sa kumbento ang unang kumalat at ikinatakot ng marami. Ang balitang nagkaroon ng iba't ibang bersyon ay pinaniniwalaan ng mga tao ayon sa damdamin ng bawat isa. Higit na naligalig ang mga tauhan sa kumbento. Ang ilan ay nagpupunta sa palasyo at naghahandog ng tulong sa pamahalaan na nasa panganib. Ang Generalillo Malaguero o Munting General ay napapakagatlabi marahil sa nangyaring ito. At ano ang kahihinatnan ng Generalillo kung wala ang korporasyon? Amen, amen. Mabuhay si Salvi, mabuhay! Sa ibang kumbento ay iba naman ang paksa ng usapan. Tingnan ninyo ang itinuturo sa mga nag-aaral sa mga Jesuita. Sa kanilang paaralan nagmumula ang nagiging pilibustero. Kapag ang namamahala ay mangmang, sabihin mo sa akin kung ano ang ayos ng ulo at sasabihin ko kung ano ang ayos ng paa. Hindi ba ninyo napapansin ang pagtutulungan ng magkakaibigan? Ang pahayagan ay nagpapahiwatig na dapat bigyan ng mitra si Padre Salvi. Bakit hindi? Ang mitra ay ibinibigay kahit sa isang maliit na bagay lamang. Sa isang maganda at maaliwalas na bulwagan ng isang bahay sa Tondo ay pinangangaralan ni Kapitana Tinchang si Kapitan Pino. Ay, Birhen ng Antipolo. Ay, Birhen del Carmen. Iyan na nga ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ba sinabi mo anyayahan ko siyang kumain dito sapagkat mayaman siya? At sabi mo isang mayaman lamang tayo dapat makipagkaibigan. Aba? Sinabi ko yan sapagkat wala ka nang ginawa kundi ang pumuri kay Don Crisostomo sa lahat ng oras. Iniutos ko sa iyo makipag-usap sa kanya sa paging na yon. Ngunit hindi ko alam na siya'y naroroon. Dapat mo sanang inalam. Matagal na panahon akong nagsikap at nagtipid. Ngayon mawawala sa isang iglap lamang ang aking mga pinaghirapang bagay? Nako, kung naging lalaki lamang ako, haharap ako sa Kapitan General at ihahandog ko ang aking paglilingkod laban sa mga nag-aalsa. Hindi mo ba nabasa sa El Diario de Manila na nasugpo na ang pag-aalsa? Pati ng kanilang mga kasabwat ay darakin at parurusahan? Gayon pa, May, dapat kang humarap katulad ng ginawa ng iba noong 1872. Sila'y nakaligtas. Aba, hindi ba humarap din si Padre Bor? Huwag mong banggitin ang pangalang yan. Gusto mo bang mabitay sa bagong bayan? Kamuntik nang mamatay sa pagkainis si Kapitan Tinong kung di dumating ang pinsang si Ginoong Primitibo. Ano nangyari? Kuwari! Nako, ipinatawag kita upang hinga ng payo. Nag-aral ka ng Latin at mabuti kang mga tuwiran. Ang mag-asawa ay natahimik upang hintayin ang payo.
Pinakain ninyo rito si Ginoong Ibarra at nagbigay gala na makita sa may tulay. Sa gitna pa naman ng maraming tao. Sasabihin sila'y magkaibigan. Hindi mabuti yan, pinsan. Hindi siya dapat makipagkilala sa taong iyon. Alam mo naman na ang mabuti ay napaparusa dahil sa masasama. Mabuti yata, pagawain mo ng huling habilin ang iyong asawa. Nabigla si Kapitan Tinong at hinimatay sa malaking takot. Winisikan ito ng tubig sa mukha at nagkamalay. Huwag kayong manangis. Ilipat natin siya sa kama. Lakasan ninyo ang inyong loob. Naririto ako na taglay ang karunungan ng mga tao sa una. Tumawag ka ng doktor at magpunta ka sa palasyo. Dalhan mo ng pamaskong regalo ang Kapitan General. Ipinid lahat ng bintana at pinto, at kung may magtatanong ay sabihin, may sakit ang aking pinsan. Susunugin ko ang lahat ng kanyang aklat at kasulatan, katulad ng ginawa ni Ginoong Ibarra, nang walang makuhang katibayan. Isang piging sa Intramuros ang dinaluhan ng mga dalaga, mga asawa at mga anak ng kawani. Ang paksa ng usapan ay ang nangyaring pag-aalsa. Alam ng Kapitan General ang kanyang ginagawa, at ayon sa balitay, galit na galit sa Ibarang yan dahil sa mga kabutihang ibinigay niya. Talagang walang utang na loob ang mga Indio. At alam ba ninyo ang aking narinig? Ayon sa mga dapat paniwalaan, ay ginawa lamang daan ang pagtatayo ng paaralan. Ang ibig itayo'y isang muog na tanggulan kung sila'y lusubin. Alam ba ninyo ang aking narinig? Ang may bahay ni Kapitan Tinong ay naghandog ngayong hapon sa Kapitan General ng isang singsing na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Iyon daw ay pamasko. Marahil ay natatakot na siya'y hulihin. Dumating sina Doña Victorina, Don Tiburcio at Linares sa bahay ni Kapitan Tiago. Si Doña Victorina ang sumarili sa usapan at paulit-ulit na ipinahayag na iba na ang may kamag-anak na mahal na tao sapagkat nakapagpapabalik-balik sa bahay ng Kapitan General. Pinsan, lubha ka namang malihim. Nalalaman na namin na ikaw ang tagapayo ng general at ayaw niyang malayo sa iyo. Maria Clara ay magaling na, ngunit may pamumutla pa rin. Siya'y bumati alinsunod sa kaugalian at pagkatapos ay ngumiti ng may kalungkutan. Pagkatapos ng kaugaliang pagkukumustahan ay nagpatuloy na naman si Doña Victorina. Ang sinadya nga po namin ay nauukol sa Birhen, Kapitan Tiago. Kailangang ituloy natin ang atin ng napag-usapan. Ang tinutukoy na birhen ni Doña Victorina ay si Maria Clara. Sa pag-aakalang hindi niya dapat mapakinggan ang usapan, nagpaalam si Maria sa kanila. Bukas ay magpapapista tayo. Ihanda mo na ang loob ni Maria Clara sapagkat siya ipakakasal natin sa loob ng maikling panahon. Makikita mo, mag-aakyat manaog tayo sa palasyo kapag naging manugang natin si Linares. At tayo'y kaiinggitan ng marami. Kinabukasan, ang bulwagan ng bahay ni Kapitan Tiago ay puno ng mga panauhin. Ang paksa ng usapan ng kababaihan ay si Maria Clara. Maganda nga, ngunit mukhang tanga. Hindi sana ganyan ang piniling lalaki. Siya'y mayaman, chika. Kakisigan ang puhunan ng lalaki. Ngayon pang malapit ng mabitay ang unang katipan at saka pakakasal. Iyan ang marunong. May kahalili ka agad. Ang kalalakihan na may nag-uusap ukol sa nakaraang pangyayari. Kung hindi niya pinagkatiwalaan ng mga taong sinulatan niya at kung hindi nabigyan ng ibang kahulugan ang laman ng liham na iyon, natitiyak kong siya'y napawalang sala. Ayon sa manananggol ni Ibarra, ang liham ay nauukol lamang sa ilang talatang may kalabuan na.
sinulat ng binata sa isang dalaga bago magtungo sa Europa. Ilang talatang nabigyan ng ibang kahulugan ng piskal na si Ginoong Ibarra raw ay nagbabalak ng pag-aansa laban sa pamahalaan. Sa sandaling iyon, isang bangka ang sumadsad sa ibaba ng bahay ni Kapitan Tiago. Ang isa sa dalawang lalaki ay pumanhik sa hagdang bato at lumundag sa pader hanggang sa makarating sa azotea. Crisostomo? Ako nga. Si Elias na dapat magalit sa akin ay inagawa ko sa bilangguan na pinagdalhan sa akin ng aking mga kaibigan. Maria, bago ako lumayoy, ibig kong malaman mong pinatatawad kita. Maging maligaya ka nawa. Paalam. Humakbang ng palayo si Ibarra, ngunit pinigil siya ng dalaga. Inilahad niya kay Ibarra ang lihim ng kanyang pagkatao. Nalaman ko isang gabing nahihibang ako sa taas ng lagnat, ang tunay kong ama. Siya ang nagbawal sa aking ikay ibigin, maliban na lamang kung ikay patatawarin sa kalapastangan ng ginawa mo sa kanya. Mula sa kanyang dibdib ay inilabas ng dalaga ang 2 putol na papel. Ito'y 2 liham ng aking inang isinulat sa gitna ng paghihirap, samantalang ako'y nasa kanyang sinapupunan. Basahin mo at makikita mo ang hangarin niyang mamatay ako. Ito'y naiwan ng aking ama sa bahay na tinirahan niya at nakuha ng taong nagsabi sa akin na tayo hindi dapat pakasal nang walang pahintulot ng aking ama. Ibinigay sa akin ito bilang kapalit ng iyong sulat. Nang dahil sa yumao kong ina at sa 2 amang nabubuhay pa'y nalimot kita at itinakwil ko ang aking pag-ibig. Mahihinuha ko ba kung saan nila gagamitin ang liham mo? Maria, ikay isang malinis na anghel. Ibig kong malaman mong ako'y minsan lamang umibig at di ako magiging kanino man. Kung walang pag-ibig, at ikaw, ano kayang mangyayari sa'yo? Ako'y isa lamang takas. Hindi magtatagal at matutuklasan ang aking pagtakas, Maria. Sinapo ni Maria ng 2 niyang palad ang ulo ni Ibarra at makailang ulit na hinagkan sa labi, niyakap at pagkatapos ay inilayo sa kanya. Si Ibarra ay lumayo, nilundag muli ang pader at sumakay sa bangka. Si Elias ay nag-alis ng sambalilo at nagpugay ng buong pitagan kay Maria Clara